Magandang araw mga kabukid. 5 AM na ngayon. Siguro mga 5:20 na. Ayan o. Babagong nagkakaroon ng liwanag. Nandito ako ngayon sa aking mga alagang 45 days broiler chicken. Ayan. Pero may kalahok na Texas nilagay ng anak ko. Meron nga din yung bibi. So ang hirap ng aking pag-aalagang ari, lagi nang nilalahukan ng aking mga kasama. Ayan, kaya hindi ko alam kung magiging matagumpay yung pag-aalaga ko dito sa aking mga manok na to. Merong sobrang laki na, meron namang maliit pa. Maga akong lumabas dito kasi nagpatuka ako. Pinalagyan ko ng patuka. Ayan, ubos na nila. Mabilis na ubos. Kung ipapa-quote sa akin kung magkano ang magastos ko dito ay hindi ko na alam kasi ay magkasama na ang pakain ng Texas at pakain yan hindi ko nga alam kung tama yung aking ginagawang pagpapakain kasi nga ay gusto ng asawa ko ay ganun din bahala siya. Ayun, nalaki naman ang manok malaki naman siya ayan, may bibi pa, malaki na din ang bibi. Malalaki naman. Meron lang isang naiiwan kasi napilay kasi nung bata pa na pasuksok yung paa doon sa kabilang dulo, napilay, pero minsan nakalakad siya, pero minsan pilay na ulit siya. Kaya yun, naiwan siyang maliit. Ito kasi yung mga alagang Texas ng asawa ko. Ayan, tatlong lagayan. Yan yung mga inipon kong itlog noon sa amin sa bukid. Ayan, pinapisa namin para maibenta namin yung mga lalaki, yung mga tandang, kasi dito mahal din ang mga tandang na ganyan, lalo na kung banded. Kaso hindi na banded yan wala kaming nasabayan na nagpapabanded. Mga lang yan, siguro mga 25 pesos lang yung mga ko dyan, o 30 yung mga lalaking tandang. Tandang, siyempre tandang yun, lalaki. Ayun, kaya di namin mapapamahal ang presyo niyan. Siguro kataas-taasan 2.5, 3K or 3.5, mga ganun lang. Hindi, kahit sayang, maganda pa namang klase yung kaso wala kami nasabayan ng pagpapabanded. Dito naman hindi ko alam kung magiging okay ako dito sa kasi nga parang ayaw naman ng asawa ko. Gusto ko sanang i-push ang pag-aalaga ng manok, kaso parang ayaw naman niya. Siguro pagka okay na lang yung kamay ko, kapag kayang-kaya ko na talagang mag-alaga ng manok. Kasi ang hirap kasi baka magtalo-talo lang yung pag-aalaga namin, kaya di ko alam. Pero ito kung tutuusin, magpipiyesta dito sa amin, pwede na siyang i-agdon hanggang piyesta. Siguro lalaki na niyan pag ina-agdon namin ng pang piyesta. Yan, yung iba lalaki naman na, siguro may 1 kilo na din yung malalaki dyan o higit pa, kasi hindi pa naman ako nakapag-try magtimbang pero malalaki na silang tingnan. Ayan kita nyo, ang lalaki naman at nilang tingnan Nagigising na talaga ako ng maaga, kaya pagising ko ng maaga, yan, diretso na ako dito habang nagkakape. Aking pinapatuka ang mga manok, tapos
dito, tumatambay-tambay ako dito, tinitingnan ko sila kasi alam nyo kung bakit nakakatuwang tumambay dito kasi parang natutuwa ako kasi nakikita ko yung bilis ng paglaki nila. Yung bawat kain nila merong nagagawa talaga na ang bilis-bilis talaga nilang lumaki. Ayun yung baby ni Bunso. Yung baby ni Bunsong yan, pinaano din lang yan, binigay lang sa kanya na itlog yan. In-incubate din lang niya. Ayun, dapat 5 yan eh. Kaso hindi niya agad tinanggal yung isa doon sa incubator, siguro na sobrang sa init namatay. Kaya yan, 4 lang siya na bibi. Kasi meron siyang bibi noon doon sa bukid. Kaso nga nakain ng aso, nalapa ng aso ng kapitbahay. Nakalpas kasi yung aso nila. Kaya yun, dapat ay marami na kaming bibi doon. Kasi naglilimlim na yun. Ay kaso yun, na lapa ng aso ng kapitbahay. Nangamatay yung bibi namin doon. Kaya binigyan na lang ng kapatid ko ng itlog ng bibi. Yun, in-incubator niya. Ayan, meron na ulit malalaki. Kapag maganda ng buhok niya, yung malalaki na talaga, dadalhin ulit namin doon sa bukid kasi hindi pwede dito sa amin yan paligaw kasi yung mga bebe kung saan lang yan umiipot, tas gala ng gala, ipot ng ipot, hindi naman po pwede dito sa amin. Kaya mas gusto ko doon kasi marami din naman kaming alagang manok doon at saka mas okay doon sila pangingitlog. Wag lang talagang madadali ng mga asong gala, ay magiging okay naman din doon. Dito pagka sa umaga pinagmamasdan ko to, pagka may okay na, maliwanag na, magdidilig na ako ng halaman. Ayan, meron kasi ako mga halaman dyan, may mga tanim ako dyan. Sa susunod ko na video or vlog, papakita ko sa inyo kung ano yung mga tanim ko diyan at yung mga bago kong tanim, yung mga bago kong ginawa. Yun lamang po mga kabukid. Salamat po sa pag-subscribe sa akin channel. Sana po ay madagdagan pa kayo. Marami po salamat.